Muna yan nakaapan sa Bible study online. Usually mag-set daw 15 minutes. Good. Although 9 to magsugod, 15 minutes para sa troubleshooting. And then, muna din. Game! Sige, sugod na ta. Mag-share kong screen karon. So, quite review ni siya. Quick na to nga review. And then, nalang ko gusto questions nga mga ang na-question na to niyaging session na to. I think si Orwell to nganong indirect ang question ni Jesus, di ba? And then the way ang response ni Jesus nganong indirect ang iyang answers, kumbaga like nganong dili pwede nga straightforward. Kaya mo itong I think si Orwell ba ito nangutana? Yeah. Si Orwell lagi ito nangutana. So, ang nagmuni-muni ko nga tama, no? So, ang obvious nga answer kay muna itong answer at itong time. Maybe Jesus is addressing something far more important than the question itself, di ba? So, mo ito ang answer yun. Which is true. Kay mo gid ang gina-address to Jesus. But kasi kapila ka days no muni nga bigyan question like it's a very possible na answer and Lord na give me some direction so we need a way to understand what's going on, diba? So as human beings we often feel the need to fix others, diba? Kung na tayo problem usually na kay friend nasa mo ang feeling mo ang inner being na gusto nimo nga tabangan nimo siya, diba? Try na to siya fix. So when we see someone who feels totally broken, like after a rough breakup, loss, addiction, or life beatdowns, usually na cure or treatment ang healthcare provider. So seldom rin sa mga Bible study ko nga try na to a modern na symbol or parallel. Usually mag-avoid ko pero kanila is gonna make sense to siya nga part. Okay, so na term na biopsychosocial spiritual man siya BPSS, which is a structured intake process used in therapy or counseling and social work to evaluate client needs across 4 domains, leading to integrate treatment plans, diba? And then it goes beyond symptoms nga checklist like biological, psychological, social, and spiritual factors. So muna siya ang mga psychiatrist gagamitan ni or ang mga social worker or nurse, diba? I don't know if na-encounter ninyo, but sa katong nurse pa ko, nani siya actually. So, ang biological is nag-focus siya sa physical health, then genetics, brain chemistry, bodily response, chronic pain, illness, and emotional breakage. And then psychological is examines thoughts, emotions, behavior, and mental process, helping reframe negative self-perceptions or coping patterns. Social is considers relationship, family dynamics, community support, and cultural influence that either isolate or restore a person. Spiritual is more encompasses purpose, meaning, beliefs, values, connection to something greater, or their faith, or countering feeling of emptiness. So, diba? So muna itong usually kung na kay friend muna ito ang gina-try, di ba? O pa-realize nila nga, hey, napay mas better, mas greater. Right. So, kaya na-establish ito ng assessment. Unsa may connect nila. Okay, dili mo work ako ang presentation. So, gi-code na ko ni last week. So, asya ni work. Okay, na. Okay, so let's try to connect sa water into wine nga scenario sa time ni Jesus. Siya nga, sa biological ito nga time, ang actual material and transform sa water becomes wine, di ba? And then embodied celebration, the night taste, and physical enjoyment. Ang psychological ito is ang relief
So grabe kay sila ka-anxious, di ba? Ang host kay nahurot na ilang wine. And then naay quiet joy and surprise for servants and discipleship and disciples. And then social is massive. Kay running out of wine is a social catastrophe in an honor or shame culture. So katunga time mawadan ka og wine, shameful to siya kay it's a wedding, di ba? Dapat prepared ka to. And then Jesus protects the family reputation and the joy of the community. Ang spiritual pod is John says the sign revealed his glory and led the disciples to believe in him. So ang katong crisis is more on social nga crisis. At the same time na sa atong study back sa previous nga session, katutanan nga theology, apil na to, di ba? Pero in a grand scheme sa as a human being, mo niya na-experience sila nga time. Kuha ba na to? Okay pa? Follow pa? Okay. So, ang social crisis na resolved through si Jesus, giturn niya water into wine, and daga nag-believe, di ba? Kan Jesus through some miracles. And next is kan Nicodemus, di ba? Dialogue kay biological, si Nicodemus kay nighttime, siya niadto kan Jesus, and then bodily caution, so cautious siya ato nga time, or fatigue and no direct healing. So tigulang na si Nicodemus in short. Dul na siya mamatay, but si Nicodemus kabalo siya sa Bible, diba? Kabalo siya sa word. So ang question din is, ang psychological niya is, ang intellectual wrestling na ito po itong verse. Like, how can a man be born again? So tigulang na siya. Okay, late na ko, diba? Like, gabi yung anxiety nga, wait, tigulang ako. Dili na ko, unsa ako pagbalik, be born again nga tigulang na po. So na siya cognitive dissonance, diba? Ang iyang belief is nag-counter sa another belief. So muna siya na confusion na ito about spirit versus flesh. Because he thought na kailangan ka mobalik ka sa flesh. So sayang, as a human being, sayang apart mo to mag-wrestle siya aning idea because nana siya sa end sa chapter siyang life, and then di na siya pwede mo balik sa sugod, and gusto siya nga ma-save. Kuha ba na ito? Okay pa? So mo to nga pagningon ni Jesus na kailangan ka ma-born sa water and spirit, na-intriga yun kay siya. What? Game changer kasi ba? Life changer kasi siya. So, Pharisee status niya, siya sa social niya, elite insider seeking Jesus, and then covertly, and then fear of public association ni Jesus. Kasi tigulang na siya, na siya social na sa iyang status. So, naagad siya risk kung mustorya siya ni Jesus, di ba? So, ang core revelation sa spiritual niya is born from above or belief of eternal life. So, it shifts his worldview from law, ngayon na-learn back in the day, to grace. So, that's why transforming your life, na nakita niya need, because high stake kayo to nga time para sa iya as a human being, na nagstorya siya kan Jesus. And the thing the way pag-answer ni Jesus is direct ang sa kayang question, di ba? Kayo naman mo sa series of question and answer, di ba? So, ang the priority ni Jesus is ang young need, and that's why by the time you're to Jesus na you need to be born again, na gets din niya nga, spiritual mo din siya. So that's why ang young life ning transform. Kita, di man na ito na makita kaya kita, bata pa ta, di ba? Pero si Nicodemus, siya nga ito nga time, muna to siya. Muna to siya ang question nga dapat niya itubag sa yung all sa yung life sa yung lifespan, di ba? Okay, next. Paspas na ito gamay. Dapat magdaan akong kuan. Okay. So oh no. Sorry about ani dulata. Okay, Samaritan woman, di ba? So, Samaritan woman, siya thirst at the well, so giuaw siya, living water as embodied sustenance and metaphor, and then ang mutong biological and psychological niya is na siya 5 ka
failed nga relationship mo na di siya gusto mo gawas mo na siya sa noon lang siya kay walay magkuha og water, di ba? And then or magkuha water sa well. So gradual emotional openness, then bold testimony ang itabo. So ethnic na culture ang yang giingon katong worship, di ba? So, and then gender, moral stigma, and then she bridges her village to Jesus. So, mo ang impact sa social niya. And then sa spiritual food, worship debate katong mountain versus Jerusalem resolves in spirit-led truth. Her evangelism spread faith. So, mo niya yung BPSS niya, kung ito i-categorize. Ang impact niya, di ba? Sa yung life, sa yung transformation. But, kung na-notice niyo, number 1 o 2 ang mo yung need, di ba? Kailangan siya o water at that time. And now, na-curious siya sa living water, which is kailangan niya spiritual at the same time. And then, pero ang psychological, yung burden, di ba? So, mo na nga yan, transformation, pag kabalo niya, pag-ingon ni Jesus na you need a living water, na-change ko siya yung perspective. Kay, like, maning water, di ba? Ano siya? So, ang answer ni Jesus, it leads to the point nga ang kailangan itong time. And then, ang impact niya is wider. Di ba? Sa Samaritan woman. So, now, kaya na, I think ako ang slide kaya na ay na siya ay timer. Di siya mag-work kung dili ko mag-press per move forward. I'm so sorry. Okay. Next is sa royal official son, ano siya na ang biological niya is critically ill and then presumably near death. Then Jesus heals at a distance, diba? Ang fever or similar breaks at the exact hour. Then katong psychological niya is a father is desperate, fearful, then must choose to believe a word before seeing evidence. Hope, anxiety, and then joy are all front and center. And mona sa social niya, it's a family system issue because kung a parent and child bond, so nasa bond sa household, once ang child conditioning na heal, then mas ang power o ang pressure niya, ang faith niya kan Jesus it gets stronger, and that's why naapektuhan ng family. Kuha ba nato na part kay patana. And then spiritual din niya, the man believed believed the word that Jesus spoke before he saw anything, and later he and his whole household believed, diba? So trust in Jesus, not just his technique. So cater ni Jesus ang need ato because ang psychological ato sa father, diba? Grabe ang burden sa father. And then ang biological at the same time. Kuha ninyo ang reasoning niya. Kung yun siya i-assess, make sense kayo siya in a way sa modern na assessment. And then that's why katong question is grabe kabugat. Then ang answer is grabe po sobra pa sa kabugat nga it leads to that specific na instance, diba? Ang need sa tao. So now, go na ta sa John 5. Let's go to the healing the sick. Before sa temple cleansing, Nicodemus, Samaritan woman, katong royal official, they say na naato siya somewhere sa first Passover. So, the next dayon is ang possible 1.5 years after mo na din ang cleansing sa mali. So, ang kani siya nga word dani is ang healing the sick, di ba? Ang paralytic person sa second niya siya nga Passover. So, muna siya ang kuhan na. Okay, kita ba yung makabasa sa verse 1? Sa pwede makabasa. Sa ma-volunteer. Ay, volunteer na lang ako si JM. Sige bro.
So, chapter 5, verse 1, after this, a Jewish festival took place, and Jesus went up to Jerusalem. All right. And then next bro sa 2 to 3 na lang. 2 to 3. Okay. By the ship gate in Jerusalem, there is a pool called Bethesda in Aramaic, which has 5 colonnades. Within this, within these lay a large number of disabled, blind, lame, and paralyzed. Okay. So ang pool is named Bethesda near Jerusalem, and ship gate was a large rectangular double basin divided by a dam surrounded by 5 roof colonnade, diba? So it means like Bethesda means house of mercy. Mercy. Fitting term given sa desperate state of the people who lay there hoping for a miraculous cure. So dagan nagtambay dito para ma-cure sila, diba? And then ang Bible scholar naging na mga Bible scholar aning it's divided on whether the pool of Bethesda near the sheep gate was a pagan healing site during Jesus' time. So, possible na pagan ni siya, na practice. Kasi ang pag-excavate nila sa Rome, ang shrine to Asclepius or God of Healing symbolizes by a snake-wrapped staff built atop the site in the 2nd and 3rd century AD. So, kailangan i-steer ang water muna I believe, and then dapat ang steering of water echoes pagan incubation rituals where sick people awaited divine healing in temple pools. So dapat i-steer ang water, and then dapat ang tao na dito muna siya ang may gakaitabuan niya pool. So muna siya ang rendering sa pool, which is kita na to muna yung pool dani sa maning south side o north side, and then na dam dani sa center. And then mani siya ang daguay niya. I don't know kung klaro ba. So I think mani ang north, and then ang south nga pool na dani sa Picas. Then ang dam mani siya dani. Ang dam. So ang mga people nagulat ang katong mga naisakit, disabled, blind, lame, and paralyzed, nagulat dito. So sa verse 3, so may yun sa verse 3, within this lay a large number of the disabled, blind, lame, and paralyzed. And then, so imagine being there in the house of mercy, diba? Or house of hope or house of mercy, but there was no mercy given to your situation. Interesting, you know? Like, gabi kayo siya ka irony ba? Na nakakala to sa house of mercy, but tagan large of number of disabled nga hopeless sila, di ba? Silang situation. So muna ang reality. So because an angel, so unsa man nilang ginabuhat, ngano nagulat man sila dito, because an angel would go down into the pool, man nilang belief, from the time to time and stir up the water. Then the first one who got in after the water was stirred up recovered from whatever ailment he had. So muna dagan kayo mga tao dito nga disabled nga nagpila, di ba? And then next on verse 5. So ako na basa na yun. One man was there who had been disabled for 38 years. When Jesus saw him lying there and realized he had already been there a long time, he said to him, "Do you want to get well?" Interesting, no? So, ano si Jesus, do you want to get well? Oh no. So, unsa may pwede ka kabasa bro sa 6 to 8. Ako, bro. Yeah, mamaliw ko bro. Sige. When Jesus saw him lying there and realized he had already been there a long time, he said to him, "Do you want to get well?" "Sir," the disabled man answered, "I have no one to put me into the pool when the water is stirred up, but while I'm coming, someone goes down ahead of me." "Get up," Jesus told him, "pick up your mat and walk."
Okay. So, sa may itabo, na disabled man nga 38 years old and then naa si Jesus, di ba? Mm. So, kinda okay. So verse 5. So how long wala ta kabalo nga ang disabled man how long siya nagsakit or nagstay siya sa House of Mercy? But kabalo ta nga 38 years ang iyang sakit, di ba? But then sa verse 6, Jesus saw him lying, di ba? And then ang iyang question ni Jesus is, do you want to get well? Interesting kayo nga nag-ask question dito si Jesus na obviously naa siya sa House of Mercy, nagulat sila nga stir up ang water kay para ma-well. Obviously gusto siya ma-well, di ba? Maayo. Pero ang question ni Jesus again is, do you want to get well? So it's very interesting. So based from what we learned so far on the assessment, this question is very obvious, right? So he is at the House of Mercy and he lost his faith and hope. For sure, 100%, diba? 38 years ago siya. Wala pa siya ever naayo. And then, wata kabalo ko, pila po siya ka years na sa House of Mercy. Diba? So, 7 na siya. Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up. But while I'm coming, someone goes down ahead of me. So, late siya per me, diba? Di siya ato sa water kung naay mo steer. Because, so, kay tungod sa iyang ailment, di ba? So, sa verse 8, sa mahingon sa verse 8, ingon ni Jesus, siya, get up. Jesus told him, pick your mat and walk. So, instantly, the man got well, pick up his mat, and started to walk. So, interesting kayo. So, ang paralytic man, nasa sa House of Hope, then nawadan siya o faith and hope sa iyang life because 38 years na siya, diba? So nasa sa aning nga chamber, na siya aning nga situation. Kung tanawon nimo, it's kind of more like similar sa itong life, diba? If kung wala ka kang Jesus, like tanawon nimo like ang life same ra gyapon, walay hope or doom na gid, diba? End times sa gid ni, ana. So give up na ko, diba? Experience mo, ana. So, ang interesting is, ang question ni Jesus is, do you want to get well? Ano kaya? Like, ano kani nga question? Muna niya ako, always ako ni nga muni-muni. Ano kani nga question? Do you want to get well? It's because, kailangan ma-renew yung hope, di ba? So at least, ang yung hope, ma-rekindle. And then, ang next upod niya kuhan is, ingon, ang command is, get up, pick up your mat, and walk. So, kailangan siya og faith, di ba? So, muna nga, he immediately got healed. Kuha ninyo ang sequence. Like, kaninga question is ang need niya at that time because 38 years na siya nasa House of Hope or House of Mercy. You know, wala anything hope nga naitabo siya. Still the same. Diba? And now, ang question is, nag-trigger sa yung inner being na ang result of healing, di ba? So sa verse 10, ano sa verse 10? Kasi ako na nabasa sa verse 10. And now that day was Sabbath, and so the Jews said to the man who had been healed, this is the Sabbath, the law prohibits you from picking up your mat. He replied, the man who made me well told me, pick up your mat and walk. Who is this man who told you pick up your mat and walk? They asked. But the man who was healed did not know who it was. Because of course, like siya kabalo at nga time. So sa may tabuan ni scene. Like ang law na prohibit at daw nga mag-pick up magdo anything sa imong life.
So it was a petty display of religious legalism. So ang Jewish leaders at that time, they object to the man who pick up his mat on the Sabbath while not actually breaking any biblical Sabbath regulations. Actually, rabbinical code rato siya nga mag-prohibit of carrying an object from one domain to another. So dili gyud ang Sabbath na regulation, diba? It's just a code. So sa verse 11, so may gingon, the man who made me well told me, pick up your mat. So he knows and he believed, and then he picked up and nakawalk siya, diba? So sa verse 14, let's say sa verse 14, so may gingon. Let's go to 13 first. But the man who was healed did not know who it was because Jesus had slipped away into the crowd that was there. So amazing is Jesus. I don't know ginaunsa na niya. Pero may good siya maikyas. If kung na anything ma-focus siya, maikyas gina siya, diba? So sa 14, ano siya, after this, Jesus found him in the temple and said to him, see, you are well. Do not sin anymore so that something worse doesn't happen to you. The man went and reported to the Jews that it was Jesus who made him well. Therefore, the Jews began persecuting Jesus because he was doing the things on Sabbath. So, again, atong ibalik. So Jesus met the man again in the temple. So probably short distance to siya sa healing. And Jesus' words may imply that the man's suffering was due to sin, di ba? Siya, do not sin again anymore. Siya. But do not suggest that all suffering is caused by personal sin. Something worse may refer to eternal judgment for sin. So, kanina time, we're not saying or na anything nga imong sala is about sin, but there's possibility na niabot ka nga point or ako bisaya nagkabaylo na. So dili pasabot nga nakasakit ka tungod sa sin, but it's possible na nagsakit ka tungod sa imong sin. Diba? So dili pasabot nga tanan sakit is due sa sin, pero possible na nagkasakit ka tungod sa sin. Kung ano to? Game pa? Ayos. Okay. Verse 15. The man never actually thanked Jesus, di ba? Kung tanawin mo sa 15 na siya, the man went and reported to the Jews that it was Jesus who made him well. So, pagkita niya kan Jesus, wala siya na actually nga, Lord, thank you sa imo healing, di ba? Wala lang, yan report din si Jesus nga si Jesus dito. So, kind of interesting because na-experience niya ang healing, pero ang iyang heart, wala na change, di ba? Dili siya grateful at yung time. So, ang question is he saved? Ang answer is, we don't know, di ba? What ka below? Okay. But based on the text, there's no indication na repentance, na nag-believe siya o nag-part siya sa discipleship. Wala ta kabalon sa gina happen niya. But it's safe and reasonable to say it's possible nga ang paralytic man change spiritually in the future. Possible siya nga na-change siya sa future. But experience, napoy possibility nga na-experience niyang healing but walay change of heart, walay spiritual transformation. Diba? Ka-experience ba mo, I don't know, na ba may naila, ana, or ka-experience ba mo, like, tapawaran nga example, like, Lord, kung mahuman ako ani nga situation, ana, i-follow na gyud ta ka, di ba? Then show me miracles, and then na miracles na happen, and then after nahuman na nawala na ka sa situation, and then wala na, like, oh okay, wala na, human na situation, wala change of heart, di ba? Which is possible, di ba? Possible po na tungod ito nga situation, nag-change ang imong heart.
So kung yasa sa to yasa sa to paralytic sa Bethesda, so disabled siya, biological, and then unable to move himself, chronic entrenched physical condition. Psychological niya is learned helplessness, di ba? Gabi siya ka-discourage all throughout sa iyang life. Wala na siya hope, di ba? I have no one to help me into the pool. So nag-give up na siya sa iyang life. And then ang question ni Jesus is, ang psychological is, do you want to get well? So it hits his inner core, ang motivation niya, ang will, di ba? Ang hope niya ba? So ang fire niya within sa yung innermost this ning spark, di ba? And social then he's in a marginal space with other sick people, dependent on others. Sabbath conflict with authorities show how his body is entwined with religious social norms. And the spiritual niya is stop, ano si Jesus, stop sinning, or something worse may happen to you. Connecting healing to moral spiritual transformation. The sign points beyond cure towards holiness. So that means si Jesus is ang dako niya concern. Why man ibalik si Jesus? Ang question is, why man ibalik si Jesus sa kaning sa 14? Why man importante ang 14? Tayo ninyo, ano kaya importante ang 14? Ano, di na kailangan mo balik si Jesus eh. Para na like, na-heal na, no need na, di ba? Siguro because first nag-question siya is wala siya kaila. Okay? Aron maila ni si Christ and dito po mga test if ang iyang faith is may nana. Mura po akong take, bro. Okay. Possible na siya na wala niya nakita si Jesus and at least makita niya si Jesus, diba? Ayan. Or another possibility pod is si Jesus dili more concerned sa physical healing. That was just the first phase. He's more concerned of the eternal na or a spiritual healing, ang imong eternal life. Kung ano yung connection? Like, si Jesus, kailangan niya ignon tao. Yep, kailangan niya ignon ang tao na stop sinning para makita niya na I am a sinful being, di ba? I'm a sinner. I need somebody, di ba? Kailangan grace. So muna ang possible nga kani siya nga tao is na-save siya if kung nag-change ang iyang heart. So na atong spiritual transformation. Kinamdam mo sa atong lesson sa previous na kuan na spiritual transformation. So kung na saya ang living water, possible nga nag-change siya. Ganong mailan man nimo nga nag-change siya if nasa living water kasi ang yakang kaning sa 14 is see you are well, that's physical. Do not sin anymore. That's spiritual. Kuha ninyo? Na physical change and then also spiritual change. So that something worse doesn't happen to you. So, unsa may something worse nga something happened to you? Is it like magsakit siya again? Dyan. Or ang spiritual, something worse doesn't happen to you? Unsa man? Spiritual death. Yep. Eternal condemnation, diba? Spiritual death. So, may two things. So, wala nga, makita na to, like, I don't know, like sa ako personally, ang assessment, kaya na make sense siya, na makita na to ang weight sa situation sa tao ba. Na concern ni Jesus is not just the biological, not just the psychological, but also the spiritual. Ayos? Na may question so far?
about sa toang lesson and Bible study karon? None so far, okay. Klaro ba? Katabang ba tong chart or ang assessment? Pero naalala ko ang discussion na isang kuha. Maulo ko. Ako ingay ko ang silin. Okay, sige, go, game. Le, una. Maulo mo ko, bro. Unsa man? Wala. Para sa ko lang, no. Kanang work na gito faith tong tao kay kanang based na po sa ako na nabasa na po is kanang di ba like dito sa Galilee ba to nga gamay rag miracle si Jesus Christ ito because of unbelief sa mga tao dito kay tungod ang mga tao kay ila sa iyang father nga carpenter's son Mhm. o Mariana. So kung walay faith or walay belief is no healing niya siya for me. Mhm. Oh, so I think that person had faith has faith in Jesus Christ lang, no? And then wala lang siguro kay na mention yun diya kayo. Oh, grabe. And then moto, and then I don't know na po, pero basin sad nga gibalikan nito ni Jesus Christ kay kabalo mangod siya nga murag wala niya na-explainan tong tao siguro kayo kay wala man kay to mga witnesses before. So iyag yung personal ingon tong tao nga do not sin anymore. Okay, tungod na kanang something worse will happen. Yep. So because more na-foresee na niya ang future sa atong nga tao para something na siguro. So na concern si Jesus Christ. So, ang something worse, yep, tama. Spiritual death. Yep, Yeah, spiritual. then nakoy ko and then so gibalikan ni Jesus, i-correct ko ha. Gibalikan ni Jesus so nakatagod kay nakita niya sa katong tao na concerned siya sa iya spiritual. Yep. Yep. So mo good ang point to na si Jesus wala lang niya gihil physically pero ibalikan gud niya kay para ma-realize niya na kailangan siya spiritual na healing, di ba? Or ang eternal life. So kay naman mo ang John is connected siya straight siya sugod. So dili na to siya tanawon as sa kanila nga scenario kundi like previous mga session mo na gina-try na kong review pas tungkol sa nahitabo, diba? So kaya naman mo ka to living water ang spiritual, diba? Na transformation same thing. So ang tanaw niya, ang worst thing na mahitabo in the future is ang spiritual damnation niya, diba? Dili siya masave. So muna ana si Jesus, do not sin anymore. So that means pag uli niya ito sa balay or somewhere, realize niya, oh, nadi ko'y buhaton, di ba? Ako i-change ako heart. So possible, ako, muto ako anak ko, possible to siya nga, na-save to siya. But since wala to siya na record sa Bible, so that's why may yun ito possible. And then, ni-believe siya kan Jesus, katupagingon ni Jesus na get up and walk, di ba? So, but all we need to do is a change of heart and then spiritual na transformation. Ayos. Sa pa may line question so far? Sa pa ba ito ikuan? Nag-chat man to si Mel. About grace, yeah. Clear, no? I hope clear siya. Kailangan na to i-notice ang the way si Jesus always sa Bible na word nga immediately. Diba? So, dili siya later on. So, immediately. So, later ka to pag mag-walk na sa water, na word to pag na immediately. So, once you believe ni Jesus, immediately, diba? Like, if you need Jesus, immediately, diretso na siya. That's why, yaya si Jesus na, adto saya, diba? Come, those who are weary, and I will give you rest. And then once you come, Lord, I need help.
Immediately na siya. Immediately na si Jesus. Wala, no questions asked. So mo po na ibalik siya, diba? Sa katong person. Because he really needs to know na mag-stop siya og sin. At nga point. Right? Napabamililain na question so far? Klaro ba? Or perminti ko balik kung klaro ba? Medyo di pa kayo kung 100% pagod ka nun, so Thank you din, Clara Raden. Ma-picture out ka. Makonect ka mo. Thank you. connect ka. Ayos. Yeah. Yeah, super amazing. Try na to na check ng assessment, every miracle kay na ang need dito na makita na to ang need sa tao ba na change. Okay, anything per request? Tayo 6 minutes. Ang kani sigurong wardens, I mean the world prayer request, like because syempre no, with everything that's happening, it's so easy to be worried ba. Fuel prices are high, unya. Basta lisod gyud, actually lisod kay ang kinabuhi. So the fact na kami nga work, 'di ba, ma-feel na mo unsa pa ka tong uban nga naglisod na bitaw. So I guess more na ako ang kanang prayer request nga the believers will truly find refuge also in Christ and will be salt and light wherever they are, so that others may see Jesus through all these bitaw, with everything that's happening. Kaya it's hard, diba? Like believers ta, and then yet we're the ones losing hope amidst all this crisis. Ana ba? So I pray nga as believers, we will be able to really stand firm in our faith also and be the hope and light. Ana, walang siguro na. Yep. Importante no na tinuod to siya. Kita as believers dapat kita ang shine, di ba? Light and salt sa world. Give og hope. So careful ta sa ato mga things nga ginabutang sa social media, di ba? So kuan na so because kita ang light ug ang salt. So supposedly ang mga tao karon nga time is kita ang gahatag og the share sa source of hope, di ba? Sa Prince of Peace and ang source of hope. Thanks sa reminder, Mel. I-pray na to na. Unsa pa may lain so far? Na prayer request. Pray pag gustong visa gaw. Hopefully na siya next week or kay para makauban ako dito sa akong asawa. Yep. Mhm. Thank you. Anyone else? Ako bro, mahuman lang ang task na gihatag sa akong client kay next week kay hapit na magud ang business tax sa US sa bookkeeping. So unta mahuman na next week yun kay daghan pa kayo gapason sa mga